Hi, welcome back again to my Income Creator class video tutorial program. So for today, I will share with you how to make a sales page using MailerLite. The reason why you will use sales page ay para dito mo i-promote ang mga products or services mo. Ito ang magsisilbing tindahan mo sa internet. So some tips in making sales page. In general, the factors that contain sales page are number 1 yung headline mo, second yung introduction mo, especially kung sales video yung ginagawa mo. Third is content. Yung content yung body na nung sales page mo. 4 is call to action button. Yan ang huwag mong kalimutan. So specifically, pag gusto nyo yung detailed na tips sa content, ito yung number 1. Ito yung pagtutuunan nyo ng pansin, which is number 1 yung headline. Headlines that make promises and demand attention. Ibig sabihin, dapat nakaka-grab siya ng attention. If you don't nail the headline, the single most important part of your sales page, no one will stick around for the rest. Pag hindi mo nakuha yung attention ng isang audience mo, isang visitor mo, guaranteed yan hindi niya titingnan yung content ng sales page mo kahit na napakaganda yan. Kasi dun parang sa headline, hindi na nag-click. Hindi na siya nawalan na siya ng curiosity. Okay, second thing, stories that reveal the reasons behind the offer. Yan ang maganda, stories that reveal. Kaya magandang istorya ang makakabenta. Base sa old expression, words tell, stories sell. Is still 100% true. People become more emotionally connected with copy that tells a story. Story talaga ang magbebenta. Okay? Next is proof that your product or services actually work. If the proof of the pudding is in the eating, then you need to have some full bellies to show to your soon-to-be customers. For example na lang, kung talagang masarap yung paninda mo, for example sa pagkain, talagang kailangan mong pakita yung parang exaggeration naman kung malaki yun tiyan o kasi maraming kinain, ibig sabihin masarap talaga yung pagkain na binibenta mo. Yun ang proof lumaki yun tiyan, gumana yung pagkain. Yun yung proof. So ganun din yung sinasabi sa sales page dito. Kaya kailangan mo ng mga testimonials sa mga customers para maintindihan nila na nagwo-work yung offer na product or service mo. Next is an offer they can't refuse. Paano mangyayari yon? Remember, you're selling more than just a product or service. You're selling solutions, outcomes, and experiences. Hindi lang product or service kasi solution ang ino-offer mo din. You see the problem of your audience or your customers, so you give solutions. Yun ang ino-offer mo talaga. Ito yung pinakalas, yung call to action button. Huwag niyong makakalimutan maglagay ng call to action button. All good things must come to an end. And when your sales message does the same, you need a strong call to action. Para i-direct mo, bigyan mo ng order yung visitor or yung guest or yung soon-to-be customers mo kung anong next after nilang mapanood yung video mo o yung sales page mo, anong next nilang gagawin or next step. So yun ang gagawin ng call to action button. It's either you buy button or you buy now, mga ganon tipo. Okay? So let's now make a sales page using MailerLite. Mag-login lang tayo sa MailerLite account. So automatic na to, nakalagin ako. So next, punta ka lang dun sa web forms. Okay, sa web forms, click mo dito sa right side, add new web form. Then form name, anong pangalan nung sales page mo? O lalagay na lang natin tong sales page. Okay, save and continue. Click nyo yung save and continue. Then mag-a-appear dito sa choose web form type. Meron ditong subscribe button, embed form, landing page, saka pop-up form. So ang gagawin natin sales page, ito yung sa landing page. Kadalasan dito ginagawa yung mga capture page din. Okay, click nyo lang yung create landing page. So then you select subscriber group. So since na mayroon ako dito, gagawa lang tayo ng new group kasi hindi ko naman i-market to or hindi ko ito ipapublish. Okay, so click nyo lang tong add new group, then group name, type nyo yung group name nyo. Lagyan natin sales page na lang.
then click create, then makikita nyo yung subscription list, yung mga nakalista dito. So ngayon nakagawa tayo ng subscriber group. Hanapin nyo lang dito, ito yon, sales page list, 0 pa siya. So click nyo lang yan, then click save and continue. So dito sa choose template, pwede kayo mamili dito kung anong gusto nyo template. Kung gusto mo gumamit ng capture page na PDF lang, o ipopromote mo yung book mo, or lead generation, or sa webinar, pili ka lang dito. Pero eventually, pwede nyong i-customize to. O kaya, pwede to ring product, kasi offer mo product din. So, click natin preview. So, ito ang content niya. Pero don't worry, pwede natin i-customize to. So, kung gusto nyo yan, click nyo lang itong button na use this template. Okay, so yan na yon. Kung gusto nyo ma-preview to, click nyo lang tong button na to. Ayan ang kalalabasan niya. Pero since na ayaw natin ng ganito, i-customize natin. So, ang gagayahin natin na sales page ay ganito. Nakita nyo to. Naka-preview. Kunin lang natin yung URL niya. Pakita mismo natin dito. Ayan siya, yung sales page na yan. Ito yung sa content niya. Ito yung headline mo. May with logo. Then, may video siya. Ayan yung video. Ito yung content mo, your body, then pinaka-last, testimonials, yung proof na regarding do sa product or services na ino-offer mo. Then last is yung call to action button. Okay? So itong gagawin natin. So kukopyahin lang natin to. Balik tayo dito. Tingnan nyo to ha. First page, may picture. Click nyo lang yan. Then, click this one. Click select. Ayan na siya. Diba? Napalitan na. Since na ang lalagay natin, title nito, dito sa baba niya may sign plus. Click nyo lang yan, tapos lagay nyo lang title. Dito na lang ayaw. Pwede nyo ring dito, tapos i-drag nyo. Ayan yung title. Kukunin natin yung title na to. Papalitan natin ito. Ayan na siya. Kung gusto nyong ilagay ng design agad, so background, piliin natin. Sabihin natin na blue color. O, mas blue pa. Yan. Natin yan, save. Then, yung title, yung color, yung font niya, gawin natin puti para kitang-kita. Then, bold lang natin. Then, click nyo lang yung save. Ito, pag ayaw nyo to, pwede nyo i-click tong delete lang. So, wala na. Tanggalin nyo na lang to. Alright. Tapos, ito namang text and image. Ito, text na to. Kopyahin lang natin itong text. Then dito sa baba, click nyo na to. Tapos piliin nyo itong image or image plus text. Ito rin yon, image plus text. Pwede nyo i-drag and drop lang to. Since na dito na lang, ito na lang click natin. So, click nyo lang dito para mag-appear dito sa kanan. So, tingnan nyo kung may subtitle. Walang subtitle siya. Text lang. Palitan lang yung text. Right click, paste. O, yan na yun. Tapos yung subtitle, erase nyo lang yan. So, tingnan nyo, ito na yun. Oh. Then, yung picture, select nyo lang dito. Kahit anong picture ang gusto nyo ilagay. Ito. Ito lagay natin. Kasi ito in-offer natin yung vlogging platform. Mag-appear siya dito, tapos dito. Pwede nyo i-select yan dito kung anong gustong format. Pwede nyo ring i-edit na to sa design. Kung gusto nyo yung background, gawing white lahat. Ayan. Then, click save ulit. Tapos dito, ito na lang, same procedure pa rin naman dito. Image plus text lang yan. Or yung gallery. Tapos pag dito, lalagay mo naman yung video. Pwede nyo rin i-click dito kung mag-download nyo yung video dito. Pero pag kukunin nyo lang yung code, yung embed nyo lang, itong code lang ang ilagay nyo. Okay, pero dito tayo kukuha sa plus button. Tapos click nyo lang yung code. Ayan siya. Click nyo yan. Tapos punta kayo sa YouTube o yung URL code. Kukunin lang natin URL code. For example, sa channel ko, ito na lang. How to make capture page. Bisitahan nyo lang to, georgehardelesa.com. Okay, yung YouTube channel ko, George Hardelesa. Okay, then ito lang, punta kayo dito sa share button. Share button. Tapos yung click nyo yung embed. Click nyo itong show more, tapos may sizes siya. Kung gusto nyo malaki o maliit, depende. Ang pinakamalaki sa default, yung 640. Pwede nyo rin customize yan. Kung gusto nyo mas malaki dyan, pwede rin. So, try natin itong malaki 800 by 450. So, then, itong code, kailangan nyo lang, click nyo lang yan.
right click, copy, then punta tayo dito, di ba? Click, i-paste nyo lang ito. Ayan. Since nyo ipipaste nyo yan, then click save. Hindi nyo siya makikita sa preview nyo makikita. Ayan. So, tingnan natin Ayan na siya, di ba? O, yan. Pero nasa gilid siya. So, ang gagawin natin dyan, isi-center natin. So, balik tayo dun sa code. Makikita nyo yung sa last nyan. Pinaka-last yung, kung napanood nyo yung mga last na video tutorial ko about vlogging. Pinaka-dulo, lalagyan lang natin ng bracket. Okay? Yung bracket na open, tsaka forward slash, tapos lagyan yung center. Then, close bracket. Ayan. Tapos dun sa dulo naman, yung umpisa niyang code, lalagay natin ng open bracket. Then type center. Then close bracket. Okay, then click save. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya. Ayan, naka-center na siya. So, okay na yan. Same pa rin. Yung ginawa dito sa ginawa kong sales page, pwede nyo lagyan. So, same pa rin yung paglagay ng video. Kung gusto nyo, click nyo lang yung plus button or drag and drop the code. So, yung mga content pa dito, ito lang yung gawin nyo na lang. Customize nyo, pag-aralan nyo yung mga blocks and design dito, kayo nang bahala. Basta yung paggawa ng sales page, ito na yung pinaka-basic. So, yan ang content, di ba? Then, gagawin naman natin yung testimonials. Same pa rin, either text or picture lang. Dito naman, picture lang to. Image lang. So, click nyo lang yung plus button ulit, tapos click nyo yung image. Or dito rin, drag and drop nyo lang yung image. Then, click this one, appear to. Browse nyo yung kung saan nyo i-upload. Ito, mayroon upload natin isang testimonial. Ito yung proof na gumagana yung products or services. Okay? Kasi maraming testimonial dito. Ito ang proof mo. Alright. So, ngayon naman, may proof ka na. Titingnan mo, may headline ka, then may text, may content ka na, then may proof. Kailangan mo na lang ay call to action button. So, maglalagay tayo ngayon ng call to action button. Select nyo lang din to, click nyo, hanap nyo kayo. Pwede rin kayong maglagay ng web form or button lang. So, since na sales page to, button na lang yung call to action button. Ayan siya. Click nyo yan, then pwede nyo customize yung button. Papalitan nyo yung text dito. Lagay natin yung click here to continue. Bali, ito yung link. For example, lagay natin yung URL na to. Kunyari, papupuntahin ko siya dito sa blog site ko. Copy ko lang tong blog site address ko, URL. Then, balik ko ulit sa ginagawa natin. Select nyo lang. Right click. Then, paste. Ito na yung URL. Dito mag-a-appear. Pag-aralan nyo lang yung kung paano customize din. Palitan mo yung background. Gawin natin puti na lahat. Yung button niya, gawin natin red. Okay? Gawin natin bold. O, yan. Ay, baba lang natin konti. Kung gusto nyo pa lagyan ng tulad dito ng image na nagtuturo sa baba, pwede rin. Basta click nyo lang image dito. So, ngayon, alam nyo na yung idea kung paano paggawa. By the way, since na sales page yung ginagawa natin, dapat yung call to action button yung related dun sa sales page. It's either na buy now or avail the promo now. Diyan dapat ay ilagay natin. Tsaka yung link dapat papunta dun sa merchant services o kung saan sila magbabayad. Kaya nang bahala mag-customize pa lahat. Okay, then click save lang. Tapos dito naman, pwede nyong edit din yan. Usually itong social media na icon, pwede nyo palit-palitan dito. I-click din nila yan kung saan nyo i-redirect. Tapos dito pwede nyo ilagay yung website nyo. Okay, so far yan lang muna. Then click save. Then after that, pag okay na kayo, click done editing. I-preview nyo muna kung anong itsura. Ayan na siya, di ba? Pag nakuha niya, pwede nyo tanggalin to. Ito lang. Impact instrument. Ito yung blogging platform tsaka landing pages. Yun yung product na ino-offer kasi dito ka gagawa ng blog site. Professional na ang blog site mo dito. Impact instrument and rocket pages. Okay, tapos ito yung sales video na papanoorin ng audience nyo or yung visitor. Then testimonials, then call to action button. So far, okay na yan. After that, na satisfied na kayo sa paggawa ng sales page, click done editing.
So ngayon, makikita mo din, pwede nyo customize yung landing page URL nyo. Pwede nyo ilalagay ko yung domain name ko pero may subdomain name siya. Pero sa ngayon, di natin ituturo yon. Kung ano lang muna yung default ng MailerLite na landing page. Okay, pwede nyo lang yung page title. Kung anong gusto for SEO, search engine optimization nyo. So, hindi na muna natin lalagyan yon. Then, after that, click save and continue. So, ngayon, dito ka na. Kung gusto nyong i-edit naman, edit nyo ulit yung content. Click nyo lang yung mga edit button dito. Kung gusto nyong iba papuntahin sa sales page group o yung subscriber group mo, edit nyo lang din. Basta pwede nyong edit dito. Okay? Then, copy URL para ma-testing natin. Right-click, tapos paste and go. O, yan. Okay na, di ba? May call to action button ka. Dito ka na magpo-promote ng products or services mo. So, either tanggalin nyo yung mga text or video lang, konting text or testimonials lang, then call to action button. So far, so good. So this is how to make a better sales page in an easy way. Thank you for watching this video, and I'll see you again on the next video tutorial of Income Creator class. Hello guys, this is George again. Today, for our next topic in free online marketing training program, I will show you how to make an opt-in page or capture page. There's only one reason bakit ginagawa ang opt-in page. Ito ay para makuha ang email address and name ng website visitors or prospects mo. At eventually, magiging customers mo in the near future. So pag nakuha mo ang email address ng mga prospects or website visitors mo, then you can follow up them through email marketing. At ang mas maganda, gamit ang autoresponder dahil automated ang pag-follow up kahit natutulog ka at may iba kang ginagawa. Continue pa rin ang follow up. Another thing is, dapat meron kang account sa any autoresponder company na nag-o-offer ng same service tulad ng GetResponse, Aweber, MailChimp, MailerLite, or yung absolutely free na Listwire. So on this video, we will use MailChimp. Pwede ka rin gumamit ng MailerLite, pero ang advantage ng MailerLite versus MailChimp is automation. Ang MailerLite merong free automation kahit free account siya. Pero sa MailChimp, walang free automation. Kailangan mo mag-paid subscription. So let's start now. Sa ngayon, we will use again Blogger and MailChimp. First, let's go to Blogger dashboard. Click natin yung Blogger. Then, create new blog. Lagyan natin ng title since opt-in yung gagawin natin. Then, sa address, mailagay natin dito ang address is Millionaire Opt-in. Okay, this blog address is available. Then, click nyo lang yung template na simple kasi opt-in lang yung gagawin natin. So, then create blog. Alright. Then, punta lang ako sa settings kasi babaguhin ko lang yung settings niya. Kasi naka-public yan. Private lang kasi dahil hindi ko naman ito i-publish. I mean, ima-market. So, for tutorial lang to. So, let's go to post. After nun, post tayo. Then, click nyo yung create post. Create a new post dito o kaya dito. So, pili lang kayo kung saan nyo gusto. Anyway pala, ang gagawin natin yung ganito na opt-in page. Very simple lang yan. Pag clinic nila to, ganito ang mangyayari. Yung opt-in na yan. Okay, so let's go back. Yung post title, hindi na muna kailangan ilagay dito kasi lalagyan natin ng picture or image. Balik tayo dito, kunin lang natin to. Yung text na yan. Usually ginagawa ko, nilalagay ko muna sa notepad para hindi siya magulo-gulo. Magugulo kasi pag kinopy-paste mo lang yan. Tsaka ito, copy-paste, punta sa notepad. Then ito, punta tayo. Usually parang Microsoft Word lang to.
Pwede nyo experiment kung anong gusto nyong design. So ngayon gagawin ko lang ay click lang natin itong large, Arial. After that, click ko lang to, then right click, copy, paste, then gawin kong bold, then center. Ayan siya. Pwede nyo rin palitan ng color yan. So yun, yan. Okay, then insert image natin kasi image na yun nandito niya eh. So insert image, hanapin natin kung nasaan yung image na yun. Choose files, ito, select natin to, select, then add selected. Ayan na siya. Yung i-large or extra large, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Okay, then click nyo yung link para matanggal yung URL nya, kasi pagka-click ng image mariredirect yan sa ibang link. Then after that, kunin natin naman to, right click, copy, then paste nyo. Ito pala ang black lahat. Then black na rin. Alright. Tapos lagay natin yung call to action button. Select image ulit, insert image, choose files, hanapin natin yung kung anong call to action button lalagay natin. Ito na lang, click here. Okay, then select, then add selected. Ayan, then click nyo yung link para matanggal yung URL ng image. Ito na yung call to action button natin. Tingnan natin kung parehas. Ayan, parehas na. Okay, after that, click nyo lang yung save or publish nyo na. Tingnan natin kung anong itsura. View, click nyo yung view. Ayan na siya. Pero ayusin pa natin to at tanggalin natin tong mga to, tsaka ito, kasi naka-blog post siya. So, paano natin gagawin yon? Balik ulit sa Blogger, punta sa layout. Ito yung layout natin. Tanggalin natin yung navigation bar. Same pa rin nung pagtanggal nung sa paggawa ng post. So, since post yung naunang ginawa natin sa vlogging, ganito lang din yung gagawin natin sa nav bar. So, punta sa navigation bar, then select yung edit, then select nyo tong off, then save. So, tingnan natin, refresh natin. Ayan, wala na yung navigation bar. So, ang sunod na gagawin natin ay itong mga nasa sidebar. Sidebar tawag dito, ito. Tanggalin natin pati itong mga to. Pati itong mga comments na to sa baba. Ito tayo sa Blogger ulit, sa layout pa rin. Tapos, itong sa sidebar. Click mo lang itong about me. Then, click nyo lang yung remove. Okay, tapos yung blog archive, click nyo lang din. Then, click remove. Tingnan natin ha. Ayan, wala na siya. So, balik ulit. Try natin edit. Dito sa main blog post, click nyo yung edit. Uncheck nyo lang lahat yan. Uncheck lang lahat. Then, click save. Okay, then refresh ulit. Ayan na, nawala na siya. Palitan naman natin yung kuan. Ito, diba, yung image na to yung sa header. Ito kasi nakalagay yung text lang, test of in. So, papalitan natin ng header to na ganito. So, paano gagawin? Balik ko sa Blogger. Ito sa header, click edit. Click nyo pala yung instead of title and description. Huwag nyo kalimutan itong instead of title and description, select nyo. Kasi pag hindi nyo like, parang papatong lang dun sa text sa header. So, magugulo yung header mo, hindi makikita. Then, click save. Ayan na siya, clear na. Wala na yung text. Then, go back again sa template. Click nyo customize. Simple lang muna yan. Then, yung background. Then, punta tayo sa adjust it.
Dito muna tayo kasi ito mayroon siyang right column, yung sidebar. So click nyo tong walang sidebar. Then ito lang. Ayan, di ba? Ayan na siya. Pwede nyo i-adjust yan kung gusto nyo malaki. Kaso mag-a-adjust din kayo dito. So balik na lang natin muna sa dati. Ayan na muna siya, ha. Okay, so far. Then after that, click nyo yung apply to blog. Then balik dito, refresh. Kung hindi kayo satisfied sa background niya, pwede nyo palitan ulit. Let's say, balik tayo ulit. Palitan natin yung background niya. Pwede nyo remove image. Hanap kayo ng gusto nyo pa. Apply to blog. So, tingnan natin kung ano itsura. So, ngayon naman, tatanggalin natin to. Powered by Blogger, tsaka yung home na pangalan. Alright. So, balik tayo sa Blogger. Go back to template. Click edit HTML. Then, dito, click nyo kahit saan. Then, Control F sa keyboard, lalabas yung search. Type yung navigation. Then enter. Ayun. Select nyo lang to. Then click spacebar or delete. Then save template. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kung mawawala o nandiyan pa rin. Click refresh. Yun. Wala na siya. Wala na yung home button. Okay. So ngayon ito namang papalitan natin. Simple template, yung powered by Blogger. Gusto natin i-customize yan, lagay nyo yung pangalan nyo, powered by George Hardelesa. Yung tulad nitong sa baba, powered by J Online. Okay, so copy lang natin to. Okay, copy, lagay natin sa notepad, paste natin. Papalitan natin to, so balik ulit tayo dun sa Blogger. Punta tayo sa template, then edit HTML. Then click nyo yung attribution. Type nyo attribution. Pagka-type nyo ng attribution, click enter. Lalabas dito yon yung mga code. So huwag kayo matakot yan. So may babaguhin lang tayo dito. Itong show add element na naka-no, tsaka yung lock naka-true. So, babaguhin lang natin yan na lagay natin na no, lagay natin yes. Then dito sa lock true, gawin natin false. Then click save template. Punta tayo sa layout, click natin yung attribution gadget, edit, then click remove. Okay, save arrangement. Then balik tayo dito sa page, refresh natin. Ayan, wala na siya. Okay, so ang gusto natin i-customize yun. Yung lalagay natin yung gusto nyong lalagay natin yung ito. Okay, right, copy lang natin yan, then balik tayo dun. So click na yun nyo to, add a gadget. After that, hanapin nyo tong HTML, JavaScript. So click natin yan. So hindi mo nalagay ng title. So select dito, be sure na naka-edit HTML. Okay, so edit HTML, right click, then paste. Ito yan. Diba nakita nyo? Click nyo lang yung save. Then refresh natin to. Ayun siya. Nag-appear na siya. Pero hindi siya naka-center. So gagawin natin naka-center. So balik ulit tayo. Click natin yung HTML JavaScript na yan sa footer. Simple lang gagawin natin. So sa unahan ng copyright,
tatype nyo lang yung bracket na to. Then, click center. Type center. Type center, then close yung bracket. Okay? Then, ganun din sa dulo. Bracket, then slash forward, then center. Then, bracket. So, yan na yun. Then, save. Okay? Then, ito nasa left side. So, magiging center siya. Refresh. So, naka-center na. Okay? So, ngayon, yan na yung opt-in page natin. So, ganito yung gagawin na natin. Makita nyo to, pag clinic to, ganito ang mangyayari. Yan ang opt-in. Yan sila magta-type email address nila at first name. So, ganito gagawin natin. Pupunta tayo sa MailChimp. Since na MailChimp yung gamit natin. Punta kayo sa mailchimp.com. Mag-register lang kayo. Sign up for free. Wala pa kayong account. Ako meron na. So, login lang. Tapos, kunin nyo yung code. So, pag wala pa kayo, create lang kayo dito ng campaign. Create campaign. So, ibang tutorial naman kung paano yung paggawa mismo ng opt-in. So, ngayon kukunin ko lang yung code kasi tapos na to. Punta ako sa list. Step by step lang naman yung paggawa dito. Madali lang. So, pipiliin ko yung campaign ko dito. Select yung sign up forms. Then sa forms, general forms, select nyo yan. Mag-a-appear na yung opt-in natin. Ayan, ito yung opt-in. Pwede nyo ring i-edit yan dyan. Sa ibang tutorial nyo makikita kung paano gumawa niyang opt-in. So ito yung code na kukunin ko. Click nyo lang yan, then right click, copy. Then balik tayo sa Blogger. Sa Blogger, punta tayo sa post. Click mo yung edit. Di ba yung picture na to, yung image? Select mo yan, then click mo yung link, then right click, i-paste mo dito yung code ng opt-in page. So advice natin is either pwede nyong open this link in a new window, pero ako hindi ko na kasi opt-in page yan. Para pagka-click niya dito, hindi na siya mariredirect pa dito lang sa same page. Hindi na natin i-click to, so stay lang, right click, then paste, then click OK. Ayan na. So click update, refresh, try natin. Makikita nyo dito sa taas na image, wala siyang, hindi siya clickable. So ito, makikita nyo yung kamay, click, which means clickable siya. So click natin. So same page pa lang siya mariredirect. Ayan, yan ang opt-in page. Pag nag-type ka ng email address dyan, saka first name mo, pupunta siya dito sa call to action button mo. Kung ano yung gusto mong gawin. Minsan, ito nakalagay dito, check email for your free access. Kasi live webinar training yung promote natin. So, ang pinaka-importante dito sa opt-in page, unang-una itong kung sino yung ginagrab natin ng attention. Tapos, yung 3 questions na kailangan masagot na ng opt-in. First question is, ano ito? So, dito yung daily live online training webinar natin. Pangalawa is, tungkol saan ito? Ito ay regarding sa magic formula na could guarantee your results in your business. Third question is, ano mapapala ko dito? Actually, doon na sa webinar mo makukuha yon yung mapapala mo. So, yan yung pinaka-importanting guidelines na kailangan masagot ng opt-in page mo. Thank you for watching this video. I hope gawin nyo agad din ito for your business. See you again for next tutorial.